Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, Katatakutan. Maraming pangyayari sa paligid natin na madalas ay hindi natin maipaliwanag. Minsan akala po natin ay guni-guni lamang. Madalas naman ay iniisip nating namamalikmata lamang tayo. Pilit nating binabaliwala ang mga bagay na tungkol sa katatakutan. Hanggang sa tayo na mismo ang makasaksi ng pagpaparamdam nito at habulin ng walang kapaguran. Dear Papa Dudut, isang malamig na gabi sa iyo at sa mga nakikinig ngayon sa inyong programa. Rafi na lamang ang itawag ninyo sa akin. 35 years old, taga Bicol, pero dito na ako ngayon sa Maynila nakatira at nagtatrabaho bilang janitor sa sinihan ng isang mall. Hindi ko alam kung may interesado bang marinig itong kwento ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Pero ganun pa man ay gagawin ko pa rin itong sulat ko dahil gusto ko talagang i-share itong kakaiba kong na-experience na kahit kailan yata sa buhay ko ay hindi ko na makakalimutan. Masasabi ko na lumaki ako mula sa isang mahirap na pamilya. Solong anak lamang ako ng mga magulang ko at nakikisaka lamang sila ng lupa sa aming probinsya. Nasa high school pa lamang ako nang mamatay ang tatay ko dahil sa sakit sa bato. At mula noon ay marami na akong naging trabaho para hindi ako maging pabigat sa nanay ko. Nasa tamang edad na ako nang sabihin ko sa nanay ko na luluwas ako ng Maynila para makapaghanap ng maayos na mapagkakakitaan. Sumama na rin siya sa akin at dito na nga kami nagsimulang manirahan sa Maynila. Nang makarating kami dito ay umupa kami ng maliit na bahay para sa aming dalawa gamit ang perang naipon ko at naipon ni nanay. Noon ko lang na-realize, Papa Dudut, na hindi pala talaga ganon kadali ang buhay dito sa Maynila. Third year high school lang kasi ang natapos ko. Kaya naman sobrang hirap na makahanap ng trabaho. Hindi kagaya sa probinsya na marami akong pwedeng pagkakitaan. Pwede akong maging kargador sa palengke, tagatanggal ng bituka ng mga isda, maging karpentero at iba pa. Pero dito sa Maynila, napakarami palaging hinihinging requirement sa akin sa mga ina-applyan kong trabaho. Nakapasok naman ako noon bilang construction worker. Pagkatapos ay nawalan muli ng trabaho. Nakapasok ako ng tagabantay sa isang food stall at nang mag-end contract ay muling nawalan ng trabaho. Pero marami naman akong napasukan pa na iba't ibang trabaho. At ang isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat ay nang mag-apply ako sa sinihan ng isang mall dito sa Maynila bilang janitor. Masipag ka ba talaga sa mga gawain? Alam mo kasi pinakaayaw ko sa mga staff ko dito yung aantok-antok, patayo-tayo at saka laging nawawala sa kung saang area sila dapat naka-assign. Pag-i-interview sa akin ng supervisor ng sinihan na si Sir Lito. Masipag po talaga ako, sir. Laking probinsya po kasi ako kaya sanay talaga ako sa mga mabibigat na mga gawain. Sagot ko naman. Halata nga dahil mukhang batak talaga sa mga mabibigat na trabaho ang katawan mo. Pansin naman ni Sir Lito. Nakasuot lang kasi ako noon ng fitted na t-shirt na medyo maiksi ang manggas kaya kita ang batak kong mga braso at bakat din ang mga ugat doon. Ang totoo po niyan 13 years old pa lamang po kasi ako noon
Tinutulungan ko ng mga magulang ko sa pagsasaka nila sa probinsya. At hindi lang po yun ang naging trabaho ko. Nang mamatay po kasi ang tatay ko, tinulungan ko na rin po ang nanay ko sa mga gastusin sa bahay kaya namasukan po akong kargador sa palengke. At sumasideline na rin po ako sa pagkakarpentero doon. Nang makarating nga po ako dito sa construction site po kaagad ako natanggap noon sa trabaho eh. Pabibong kwento ko naman. Dito sa sinehan namin, hindi naman kasing bigat ng mga hollow blocks ang bubuhatin mo. Wala ka ring pupukpukin ng mga kahoy o bubuhatin ng mga balde ng isda. Ang pinakakailangan mo lang gawin dito ay panatiliing malinis ang naka-assign na area o cinema sa'yo. Medyo mitikuloso akong tao pagdating sa paglilinis. Pag sinabi kong malinis, malinis talaga dapat. Ang sabi ni Sir Lito. Maasahan niyo rin po ako sa mga bagay na yan kasi lumaki rin po ako na tagalinis ng bahay namin. Hindi niyo po ako makikitang patayo-tayo o patulog-tulog lang sa maa-assign sa akin na area. Pangako ko naman sa kausap ko. Hindi ka naman siguro matatakotin ano? Tanong pa ni Sir Lito. O, ulit ko dahil hindi ko inaasahan ang tanong na yon. Natawa naman si Sir Lito bago hinilot ang noo niya. Ang sabi ko, hindi ka naman siguro matatakotin na tao. Alam mo kasi madalas talagang na may nag-resign dito sa sinehan namin na janitor. Hindi dahil sa sweldo kasi sa totoo lang, malaki talaga ang rate na ibinibigay namin kumpara sa ibang establishment na kumukuha ng mga tagalinis. Pero ewan ko ba, pagkalipas lang ng 1 linggo, 2 o 3 bigla na lang nagpapaalam ang janitor na bagong pasok dito sa amin na mag-resign na raw sila. Kwento niya. Ano pong kinalaman nun sa pagiging matatakotin ng isang tao? Medyo naguguluhang tanong ko. Madalas kasi ang mga janitor na nag-resign ay yung na-assign sa gabi. Hindi sila nakakapagkwento ng maayos nilang dahilan basta ang sinasabi nila gusto pa nilang mabuhay kaya magre-resign na lang sila. Yung iba nga hindi nagpapaalam, lalo na yung huling janitor na na-assign sa panggabing paglilinis. Bigla na lang hindi nagpakita sa opisina. Ay, nakakasakit talaga ng ulo ang mga ganong klase ng empleyado. Inis na sabi ni Sir Lito bago ako tinignan sa mga mata. At hindi mo naman siguro gagayahin yun, no? Uulitin ko ang tanong ko. Hindi ka naman siguro matatakoting tao, Rafi? Ulit niya sa tanong niya. Kaagad naman akong umiling at sumagot sa kanya. Hindi po, Sir Lito. Kaya ko pong tagalan ng trabaho dito dahil kailangan ko po talaga. Natuwa si Sir Lito sa naging sagot ko at ng araw na yon ay natanggap na rin ako. Natuwa rin ako papadudod sa nangyayari na yon dahil hindi hamak na mataas talaga ang pasweldo sa sinihan na yon kumpara sa ibang mga naging trabaho ko. Madali ko lang din naayos sa mga requirements na hinihingi sa akin ni Sir Lito para sa trabaho na yon. Ang iba kasi, i-renew ko na lang. Kaya pagkalipas ng 1 linggo, bumalik na ako ng sinihan para makapagsimula na sa trabaho. Bakit nag-resign yung Anthony? Tanong ko habang nag-aayos ako ng gamit sa locker ko. Ang janitor na huling nag-resign sa sinihan na yon ang tinutukoy kong Anthony. Sinong may sabing nag-resign siya? Takang balik tanong sa akin ang kasamahan ko sa trabaho na si Dante. Kasunod ang paghigop niya ng kaunti sa tasa ng kapeng hawak niya. 3 lang kaming janitor ang nasa loob ng locker room na yon. Ako, si Dante na nagkakape, at ang isa naman ay si Marco na kasalukuyang nasa loob noon ng banyo at naliligo. Hindi yun nag-resign.
Naglaho na lang yon na parang bula. Muling sabi pa ni Dante. Napatigil ako sa paglalabas ng gamit mula sa bag at napatingin kay Dante. Naglaho? Anong ibig mong sabihin? Naglaho. Sa English, gone. Tama hindi ba? Ang kakalabas lang mula sa banyong si Marco naman ang sumagot. Sa totoo niyan pangatlo na nga siyang janitor na naglaho mula nang dumating ang locker na yan. Dagdag pa niya sabay nguso sa locker na nasa may tabi ko. Hindi ko alam kung saan ang galing ang kakaibang lamig na nag-umpisa kong maramdaman. Patay naman ang electric fan at wala rin namang aircon sa loob ng kwartong yon. Kinuha ko na lamang ang mga damit at lumapit sa pangatlong locker. Ang pagkakaalam ko ay pagmamay-ari ng sinasabi nilang naglahong janitor ang locker na yon. Pangatlong janitor na nagmamay-ari ng locker na ito na bigla na lang naglaho, ang sabi pa ni Marco. Napapitlag pa ako sa ginawa niyang paghampas sa locker na binuksan ko at napatitig ako sa kanya na tila naghihintay pa ng mga susunod niyang sasabihin. Mag-iisang taon na ang locker na ito dito at gaya ng sabi ko kanina, simula nang dumating ang locker na to, marami ng kababalaghan ang nangyayari dito sa locker room. May mga maririnig ka na lang na tumatawang bata o kaya may mararamdaman ka na lang na may kumukulbit sa'yo. Tapos kapag nilingon mo, wala namang tao. Ang sabi pa nila. Sa Mindoro pa raw galing ang locker na ito. Isa sa liblib na bayan sa Mindoro, kung saan ay may karumal-dumal na krimen ang naganap. Ang kwento pa ni Dante. Krimen? Nauutal na ulit ko. Oo, krimen. Ang sabi ng iba, sa isang restaurant daw kasi galing ang mga locker na ito. At ang pangatlong locker na ito, napadako ang mga tingin ni Dante sa locker na nakapangalan sa akin bago nagpatuloy sa kunikwento niya. Ito raw ay pagmamay-ari ng isang lasinggero na security guard ng restaurant na yon. Isang gabi na naka-night shift daw ang guard na yon. Naglakas loob siyang magdala ng alak at uminom ng mag-isa kasi wala naman daw siyang kasama. Nagulat yung guard nang biglang dumating yung anak niya at kinukulit siyang umuwi na. Wala na kasing nanay yung bata Kaya takot matulog na mag-isa sa bahay. At sa inis ng guard na yon ay hinila niya papasok ng locker room ang anak niya at pilit na ipinasok sa locker na ito. Dagdag pa ni Dante. Pakiramdam ko ay nai-imagine ko noon ang bawat senaryo sa kwento ni Dante, Papa Dudut. Ang pagkaladkad sa bata at pilit na pagpasok sa loob ng maliit na locker room. Maliit lang daw yung bata pero hindi rin siya ganong kasya dito sa locker. Kaya lang pinilit pa rin ipinasok ng tatay ang bata sa loob na nagsusumiksik na at hirap ng kumilos. At nang maipasok at mailak ang locker na ito, nag-iiyak naman daw yung bata kasabay ng pagwawala sa loob nito. Kaya nga sa inis ng security guard, muli niyang binuksan ang locker at malakas na pinagkatadyakan yung bata hanggang sa maging duguan yon at tuluyang mamatay sa loob ng locker. Pansinin mo tong locker mo, ibang kalawang at kulay mula sa locker namin. Kasi yung locker na yan ang pinaka nabahiran ng dugo sa lahat. Kaya ang sabi nila, kapag may narinig ka daw na nag-iingay mula sa loob ng locker na ito, wag na wag ka raw lalapit o mas lalong wag na wag mo itong bubuksan. Kung ayaw mong may humila sa iyo papasok dito sa loob ng malit na locker,
at maglaho ka na lang na parang bula kagaya nila. Seryosong kwento ni Dante. Napalunok ako habang pinagmamasdan ang kalawangin kong locker. Iba nga ang kalawang noon kumpara sa mga katabi nito. Iba na rin ang kulay kahit pa mukhang ilang patong ng pintura ang ginawa doon. "Boo!" Panggugulat sa akin ni Marco na sinabayan ng malakas na paghahampas sa locker na nasa harapan ko. "Ay kabayo!" Halos mapasigaw naman ako sa gulat dahil sa ginawa ni Marco. Sabay na tumawa ng malakas na Marco at Dante dahil sa pagsigaw ko na parang babae. "Alam mo pare, masyado kang nervyoso. Bawasan mo nga pagkakape mo." Natatawang sabi pa ni Marco. Ewan ko sa inyo, singhal ko bago inis na binuksan ang locker upang ilagay ang mga damit na kanina ko pang hawak. Pero pare, seryoso na kami. Muling naging seryoso ang mukha ni Dante habang nakahawak sa balikat ko. "Mag-ingat ka sa locker na ito ha." Turo niya pa sa locker ko. Muli akong napatingin sa loob ng locker na tila nai-imagine na ang dugo ang bata na pilit na pinagkasya sa loob nito na nasa kwento ni Dante. "Baka kasi maipit ang kamay mo." Muling sinundan ni Marco ng malakas na tawa ang sinabi niyang yon. Tumawa na rin si Dante dahil nagtagumpay na naman silang takutin ako. Hindi ko na tuloy alam kung matatawa ba ako o mas maiinis sa ginagawa nilang pang-aasar sa akin. Ayoko na rin kasing patulan pa sila kaya muli kong itinuon ang atensyon ko sa pag-aayos ng sarili kong gamit sa loob ng locker na yon. Ngunit napaatras ako nang bigla kong maramdaman ang isang malamig na kamay na humawak sa braso ko mula sa loob ng locker. "O bakit pare? May humila na ba sa braso mo dyan?" Natawang tanong ni Dante nang mapansin ng biglang pag-atras na ginawa ko mula sa locker. Hindi ako nakaimik sa mga sinabi niya. At wala sa loob na hinawakan ng braso ko kung saan ay naramdaman kong may malamig na humawa kanina. Muli kong binalik ang mga tingin ko sa loob ng maliit na locker. Wala anumang bagay ang nasa loob nito maliban sa gamit ko. Wala ding sino mang bata ang nasa loob ng locker ko. Maayos naman ang unang linggo ko ng pagtatrabaho sa sinihan na yon. Lalo at sa pang-umaga ako naka-assign papadudot. Para sa akin ay hindi rin mabibigat ang trabaho kumpara sa mga nauna ko nang napasukan noon. Kaya naman kahit papaano ay nag-enjoy talaga ako kasi kapag tapos na ang mga gawain ko, nakakapanood ako ng pelikula ng walang bayad. Sa lahat ng naging trabaho ko ay masasabi ko na yon talaga ang pinaka-in-enjoy ko. Dahil bukod sa magaan ng trabaho at nakakapanood ako ng libreng pelikula, ay masaya rin kasama ang mga katrabaho ko kahit ang ilan sa kanila ay mapang-asar talaga. "Nay, ito po ang gamot ninyo sa high blood. Inumin nyo na po ito mamaya pagkatapos ninyong maghapunan. May pagkain na rin po sa lamesa. Pwede na po ito hanggang sa hapunan ninyo." Ang billing ko sa nanay ko. Hapon na yon at inihahanda ko na ang mga gamit ko papasok. Yun kasi ang unang beses na magiging night shift ako sa trabaho. "Sige anak ha, hindi ko kakalimutan yan," sagot naman ng nanay ko. "Basta siguraduhin nyo lang po na may lamang pagkain yung tiyan ninyo bago kayo uminom ng gamot ha. Kasi baka sikmurain naman po kayo." Pagpapaalala ko pa sa kanya. Minsan kasi nakakatamad ng kumain kapag wala kang kasabay dito sa lamesa. Natatawa ang sabi naman ni nanay. "Ay na nga sinasabi ko na baka mamaya hindi na kayo maghapunan dahil wala ako sa bahay." "Naku nay ha,
Lalo niyo akong pinag-aalala sa ginagawa ninyong yan, pangungulit ko pa sa kanya. May pagkamatigas din kasi ang ulo ng nanay ko, Papa Dudut. Kapag wala siyang ganang kumain ay hindi talaga siya kumakain. Pero hindi naman pwede yon dahil marami na siyang maintenance na gamot. Kailangan na palaging may laman ang sikmura niya bago niya inumin ang mga yon. Huwag kang mag-alala anak. Gagawin ko yung mga bilin mo para hindi ka na mag-alala sa akin, ang sabi pa ni nanay. Mabuti naman po kung ganon. May tinapay na rin po ako dito para sa almusal ninyo bukas. Ilak niyo po ng mabuti ang pinto kapag umalis na kayo mamaya. Pagbibilin ko pa. Eto talagang anak ko, daig pa ang tatay niya kung magbilin. Natatawa ang sabi ni nanay. Niyakap ko naman si nanay at hinalikan sa noo. Ganon talaga nay. Tayong dalawa na lang po ang magkasama ngayon kaya kailangan na alagaan ko talaga kayo ng mabuti. Ang sabi ko naman sa kanya. Ako nga ang dapat mag-alaga sa iyo kasi ikaw ang anak ko. Sagot naman ni nanay. Tapos na po ang responsibilidad ninyo sa akin dahil nasa tamang edad na po ako. Ako naman po ngayon ang gagawa ng responsibilidad ko bilang anak ninyo. Ang sabi ko. Senior na kasi si nanay noon at may ilang maintenance na gamot na rin. Medyo humihina na rin ang katawan niya. Kaya ang gusto ko na ako naman ang mag-alaga sa kanya. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko ay nagpaalam na ako kay nanay. Ilang bilin pa ang iniwan ko sa kanya bago ako tuluyang umalis ng bahay namin. Araw ng Biyernes noon kaya marami talagang tao sa last full show sa sinihan. Nang matapos ang pelikula. Maraming kalat din ang naiwan sa Cinema 1 kung saan ako naka-assign noon na mag-isang maglinis. Yon pa naman ang pinakamalaking area sa 5 cinema na nasa loob ng mall. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at sinimulan ko nang gawin ang mga dapat kong gawin. Ayusin at linisin. May 1 oras ko rin yung ginawa hanggang sa matapos na ako na palalim na ang gabi. Grabe, nakakapagod talagang linisin yung Cinema 1. Bulong ko habang naglalakad na papunta sa my locker room. Cinema 1 talaga ang pinaka mahirap kong linisin sa lahat. Dahil sobrang laki ng area na yon. Sinimulan ko ng susian ang pinto ng locker room upang buksan yon. Nang mapatigil ako dahil sa munting ingay na nagmumula sa loob. Munting ingay na nagsisimula na ring lumakas na dahilan upang idikit ko ang mga tenga ko sa nakasaradong pinto ng locker room. Tay, masakit po, tama na po. Aray! Kinabahan ako nang makarinig ako ng boses na tila umiiyak at mabilis na muli kong sinusiyan ang pinto upang mabuksan yon. Hindi ko na iniisip pa kung paanong nakapasok ang bata sa loob ng locker room namin. At tanging ang pagligtas lamang mula sa kung sino mang nananakit sa kanya ang nakatuon sa pag-iisip ko. Napakalamig ng hangin ang sumalubong sa akin sa pagbukas ng pintong ginawa ko. Kaya agad kong binuksan ang ilaw upang maibsan ang kabang nagsisimula ko ng maramdaman. Iginala ko ang paningin ko sa 4 na sulok ng kwarto pero ni isang anino na kung sino mang bata ay wala akong nakita. Malakas na pinagtatadyakan ng batang yon hanggang sa maging duguan yon at tuluyang mamatay. Tila kasabay ng hanging hindi ko alam kung saan nagmumula ang halos pabulong na boses ni Marco na narinig ko. Praning ka talaga, Rafi. Huwag mo na ngang takutin ang sarili mo. Halos pasigaw na utos ko sa sarili ko.
Pinilit kong kontrolin ng mabilis na tibok ng puso ko kasunod ng paglakad palapit sa may locker. Sinimulan ko ng susian nang makarinig na naman ako ng ingay mula sa banyo. Bumukas ang gripo sa loob ng banyo. "Dante, huwag ka nang manakot dyan." Nakangiting hiyaw ko sa pag-aakalang may tao nga sa loob ng banyo. Ipinagpatuloy ko na ang ginagawa kong pagbukas sa luma at kalawanging padlock ng sarili kong locker nang muli akong mapahinto. Naagaw kasi ng patay bukas na ilaw sa loob ng banyo ang atensyon ko. "Dante, tama na nga yan." Napapailing na saway ko pa, pero hindi ko na rin napigilan ang maglakad palapit sa banyo. Papasukin ko na yon para matapos ang kalokohan ni Dante. Ang sabi ko naman sa iyo, huwag kang mananakot dahil hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang hindi ko inaasahan kung tao ang nakita ko sa loob ng banyo. Isang batang lalaking halos hindi ko na makilalang mukha niya dahil sa dugong bumabalot sa ulo at mukha niya. Halos lumuwa na ang mata niya. Dislocated ang isang balikat niya at bali din ang isang binti niya. Pero nananatili siyang nakatayo sa may gripo habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Hindi ka totoo. Halos hindi ko na rin naiintindihan ang mga salitang lumalabas sa mga sarili kong labi sa takot. At bago ko pa man maiakbang ang mga paa ko paatras ay namatay na ang dalawang ilaw na nagbibigay liwanag sa loob ng locker room at ng banyo. Wala na akong kahit na anong makita na dahilan upang balutin na ng takot ang buong sarili ko. Isinandal ko na lamang ang sarili ko sa may dingding ng silid na yon at pilit na kinakapa ang pintuan palabas. Mabilis kong nabuksan ang pinto ng makapayon kasunod ng mabilis na paglabas mula sa loob ng banyo at locker room. Hindi pa man ako tuluyang nakakalabas ay may katawan ng malaking tao ang bumangga sa akin. "Pare, ayos ka lang?" Tanong ng lalaking nabangga ko. Pare, may multo." Nauutal na sagot ko habang nakalingon sa loob ng maliwanag ng locker room. Kasabay ang habol hiningang ginagawa ko. May multo sa loob ng banyo? Sigurado ka ba pare? Nasa loob ng banyo ang multo? Muling binalot ng lamig at takot ang buong katawan ko dahil sa narinig ko mula sa lalaking nakabunggo ko na hindi ko pa nakikita ang mukha. Para kasing nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses niya. At mula sa loob ng silid ay ibinaling ko ang tingin ko sa kanya. Hindi totoo to. Isang malaking lalaking nakasuot ng unipormeng panggwardya ang nakatayo sa harapan ko. Ang puting uniforme niya ay halos maging pula na dahil sa dugong nakadikit dito. May bahid na nangingitim na guhit ang leeg ng lalaking tila may namumuong mga dugo. Tinatanong kita pare, kung nasa loob ba talaga ng banyo ang multong sinasabi mo? Muling tanong niya. Malakas ang tanong niya na parang naging kulog sa panrinig ko. Nanginginig ang buong katawan ko, Papa Dudut. Gustuhin ko mang kumaripas ng takbo para bang napako na ako sa kinatatayuan ko habang nakatitig sa mapulang mga mata ng security guard na lumuluha na ng dugo. Rafi? Pare! Ilang mahihinang mga yugyog sa magkabilang balikat ang naramdaman ko na dahilan para imulat ko ang mga mata ko. Nakita ko na si Dante ang yumuyugyog sa akin noon. Okay ka lang ba?
Tanong ni Dante. Mabilis at malalim na paghinga ang ginawa ko nang maalala ko ang huli kong nakita. Iginala ko pa ang mga tingin ko sa paligid at doon ko napagtanto na nasa loob pa rin pala ako ng Cinema One at nakatulog. Hindi ko tuloy alam kung magpapasalamat ba ako nang maisip ko na bangungot lang pala ang lahat ng mga nakita ko. Ang mga iyak sa locker room, ang batang duguan sa may banyo, at ang security guard na may guhit sa leeg at lumuluhan ng dugo na nakabungguan ko kanina lamang. Lahat sila ay bangungot lang. Bakit hindi ka pa umuuwi? Okay ka lang ba? Kanina ka pang parang umuungol dyan. Natatawa pang sabi ni Dante. Binabangungot lang ako pare. Tugon ko noon bago inihilamo sa pawisang kong mukha ang mga palad ko. Bukas ang aircon sa Cinema One pero sobra pa rin akong pinagpapawisan. O sige, mauna na akong umuwi pare ha. Umuwi ka na rin kasi mahirap magpaabot ng malalim na gabi dito. Lalo na sa loob ng locker room. Tila nangaasar na dagdag pa ni Dante. Oo nga pala pare. Sabi niya na huminto mula sa paglalakad at muli akong nilingon. Yung paalala namin sa iyo ha, kapag may narinig kang ingay mula sa loob ng locker, huwag mo yung bubuksan. Baka may makita kang dugo ang bata sa loob nun. Ihilahin ka lang nun papasok sa loob. Sa inis ko ay binato ko ng basahan ang papalayong si Dante na hindi pa inabutan dahil mabilis na siyang nakatakbo palabas. Habang naiwang umaalingaw-ngaw sa loob ng Cinema One ang malakas na tawa niya. Napapailing na lamang akong tumayo kasunod ang pag-iinat sa mga braso ko. Grabe talagang epekto sa utak ko ng mga pang-aasar ng mga katrabaho ko. Parang totoo tuloy ang naging bangungot ko. Rafi, nandito ka na pala. Pagbati sa akin ng isang janitor na si Kuya Henry nang makalabas ako ng Cinema One. Opo kasi nakatulog ako sa Cinema One pagkatapos kong maglinis. Kamot ulo na sagot ko sa matandang janitor. Hindi na siya naka-uniform at dala na rin niya ang bag niya. Mukhang pauwi na rin siya ng mga oras na yon. Binangungot ka rin ba? Bigla ay seryosong tanong niya sa akin. Po? Wala sa loob na usal ko. Bumuntong hininga si Kuya Henry bago sumagot sa akin. Alam mo, hindi ako kagaya ni Dante at Marco na mahilig manakot. Pero ang Cinema One talaga ang pinakaayokong nililinis sa lahat. Bukod sa malaki kasi talaga ang area na yan, parang ang bigat sa dibdib ko kapag nandyan ako sa loob. Ang pagkukwento niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Seryosong tanong ko. May kakaiba sa cinema na yan. Marami nagpaparamdam. Marami nagpapakita. Seryosong sagot niya. Binangungot na rin po ba kayo sa loob ng Cinema One? Muling tanong ko. Marahang tumango si Kuya Henry. Nakita mo rin ba sila? Ang bata at ang tatay niya? Siya naman ang nagtanong sa akin pero hindi ko nasagot kaagad. Binabalot na kasi ng matinding takot ang buong katawan ko. Parang totoo nang nangyayari ang lahat. Kung ano ang mga sinasabi ni Kuya Henry na mga oras na yon, yun din ang eksaktong nangyari sa bangungot ko. Paanong posibleng nangyari na pareho kami ng naging bangungot? Nagbitaw ng malalim na buntong hininga si Kuya Henry bago ako tinapik sa may balikat. Sige na Rafi, mauna na ako sa'yo. Mag-ayos ka na rin ng mga gamit mo nang makauwi ka na rin. Walang sino man sa mga janitor ang gustong magpaabot ng madaling araw sa locker room.
Paalala niya sa akin na tinanguan ko na lamang. Sa paglagpas sa akin ni Kuya Henry, nagsimula na rin akong maglakad papunta sa locker room kung nasaan ang mga gamit ko. May kaba pa rin sa dibdib ko habang papunta doon. Ipinilig ko na lamang ang ulo bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Hay, relax ka lang Rafi, walang multo. Walang bata, okay? Bulong ko sa sarili ko. Saglit pa akong napatigil sa pagsususing ginagawa ko sa seradura ng pintuan bago idinikit ang tenga sa pinto. Walang kahit na anong narinig na ingay kaya natatawang napailing na lamang ako bago tuluyang binuksan ang pinto. At kagaya ng inaasahan ko ay madilim at malamig na hangin mula sa apat na sulok ng kwarto ang sumalubong sa akin. Ngunit bukas ang ilaw sa loob ng banyo at may naririnig din akong ingay ng gripo mula sa loob noon. Sa kabila ng pangangatog na mga tuhod ay pinilit ko yung igalaw para maglakad palapit sa banyo nang magliwanag na ang locker room. Pakiramdam ko papadudot ay parang nag-slow motion ang lahat ng akmang hahawakan ko na ang seradura ng pinto. At bago ko pa man yon tuluyang mahawakan ay kusa na itong biglang bumukas na dahilan upang mapasigaw na ako. Rafi pare, okay ka lang? Marco? Hindi makapaniwalang wika ako nang makilala ko ang lalaking lumabas mula sa banyo na katrabaho ko lang pala. Uy, ayos ka lang ba? Sabi niya na muling ibinalik ang tingin sa loob ng banyo dahil sa pagsilip na ginagawa ko doon. Ha? Okay ako. Okay lang ako. Akala mo kasi multo ang nasa loob no at hindi ako. Natatawang dugtong niya sa hindi ko matuloy na sinasabi niya. Lumabas na siya ng tuluyan ng banyo at inayos ang mga gamit niya na nasa ibabaw ng lamesa. Uuwi ka na? Wala sa loob na tanong ko. Nakangisi itong tumingin sa akin. Oo, bakit? Magpapahintay ka ba? Hindi no, sige na umuwi ka na. Pasinghal na tugon ko habang pinipilit itago ang takot na nararamdaman ko na mga oras na yon. Tumalima naman siya sa sinabi ko bago naglakad palabas ng kwarto nang maayos na niya ang sariling gamit. Oo nga pala Rafi, nasabi na ba namin sa iyo kung anong nangyari doon sa tatay nung batang pinatay dyan sa loob ng locker room? Pahabol na tanong niya. Hindi ako sumagot at nagpatuloy lang sa paglalabas ng gamit mula sa loob ng locker ko. Pasimple kong binibilisan ang mga kilos ko. Nagbigti siya. Natigilan na ako sa narinig ko mula kay Marco at tila bumalik sa alaala ko ang masamang bangungot kanina. Malinaw kong nakita sa isipan ko ang malaking lalaking nakasuot ng uniforme panggwardya na duguan. Kung totoo ang sinasabi ni Marco, ang multong gwardya ang nakita ko sa bangungot at ang guhit sa may leeg ang tanda ng pagbibigting ginawa niya. Pare, tawag ni Marco sa akin. Napalingon na ako kay Marco na nakatayo sa may pintuan. Ingat ka dyan ha, sabi niya bago ako napatitig sa locker ko nang inunguso niya. Malakas na pagsarado ng pinto ang tila nagpagising sa diwa ko. Saraulo ka talaga Marco. Halos malakas na bulong ko kasunod ng mabilis na pag-iimpake sa mga damit na inilabas ko na mula sa locker. Matinding takot ang iniwan sa akin ni Marco na labis kong kinainis. Idinagdag pa ang malamig na hanging nararamdaman ko noon sa loob ng kwartong yon. Muling nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng banyo. Nagsimula na akong lalong kabahan. Kaya mabilis ko nang binalik ang mga gamit sa loob ng locker room at sinimulan ko na yung ikandado.
Tatay? Bahagya akong napaatras nang makarinig ako mula sa loob ng locker ng mahinang boses ng batang lalaki. Kasunod ang malakas na kalabog mula sa loob noon. Kalabog na palakas ng palakas. Putik! Halos mapasigaw ako nang magkasabay na namatay ang ilaw sa loob ng banyo at kwarto. Binalot na ng kadiliman ang buong silid kasunod ng tila pamamanhid na mga binti ko na hindi ko na magawang muling ihakbang paatras. Tay, tama na po. Palabasin niyo na po ako dito. Hindi na po ako makahinga. Tay? Tay? Maawa po kayo sa akin. Nahihirapan na po ako, Tay. Tatay! Iyak ng batang umaalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. At sa muling pagliwanag ng paligid ay kitang-kita ko kung paano gumalaw ang maliit na pintuan ng locker ko. Parang may nagpupumiglas mula sa loob at nais makalabas. Parang awa niyo na po, Tay. Palabasin niyo na po ako. Hindi na po talaga ako makahinga. Nahihirapan na po ako. Malakas na ang palahaw mula sa loob ng locker. Nanginginig ang mga kamay kong tila may sariling isip na gumalaw palapit sa locker. Halos mabitawan ko na ang mga hawak na susi ko habang binubuksan ang kandado. Ang nasa isip ko noon ay kailangan kong mailigtas ang bata mula sa loob ng locker. Kaya sa kabila ng panginginig ng mga daliri ko sa kamay, nagawa kong buksan ang maliit na locker. Tay, bakit mo ginagawa sa akin to? Isang bata na halos magkadikit na ang mga tuhod at paa sa mukha ang nakita ko sa loob ng maliit na locker. Putok na ang isang mata niya. Maga ang mga labi at naliligo sa sariling dugo. Bakit, Tay? Bakit niyo ako kinulong dito? Bakit niyo ako pinatay? Kasunod ng muling pagpalahaw niya ng iyak ay ang pagbulwak ng dugo mula sa kanyang bibig. Nakaramdam ako ng awa na mas nangibabaw kesa sa takot na bumabalot sa katawan ko. Ang mga paa ko ay nagsimulang maglakad palapit sa locker ko, habang ang mga luha ay nangingilid sa mga mata ko. Gusto kong iligtas ang bata at gusto ko siyang ilabas mula sa loob ng locker. Pero nang akmang gagawin ko na yon ay biglang huminto ang pagpatay-sindi ng ilaw sa loob ng banyo at silid. Kasunod noon ay ang paglaho ng dugo ang bata na nasa loob ng locker ko. Hindi ko alam kung binabangungot ba ako ng gising ng gabi na yon, kasi parang totoong totoo ang lahat ng mga nangyari. Ramdam ko ang takot at naamoy ko pa ang malansang dugo mula sa katawan ng bata. Pero mula ng gabi na yon, mula nang buksan ko ang locker ko, habang humihingi ng tulong ang batang lalaki ay hindi ko na siya uli pa nakita. Ngayon, Papa Dudut, ay mahabang panahon na rin po ang nakakaraan. Bago pumutok ang pandemya, nakakarinig pa rin ako ng mahihinang iyak noon. Nakakaramdam ako ng kakaiba at malamig na hangin sa pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi na ako binabangungot. Ang naiisip ko ay isa lang siguro ang gustong mangyari ng batang nakulong sa locker. Yon ay ang buksan ng locker na yon para makalaya na siya. Salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko, and more power and God bless po sa inyo, Papa Dudut. Ang isa sa inyong masugid na tagapakinig, Rafi. Maraming salamat, Rafi, sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi ko alam kung nangyayari ba talaga ito
o sadyang panaginip lamang ang lahat sa'yo? Marami naman kasi talagang hindi maipaliwanag na pangyayari dito sa ating mundo. May mga hindi tayo nakikita na pwedeng nag-i-exist talaga at gusto lamang ng totoong katahimikan. Siguro Rafi, mas mabuti kung muli ninyong pabibindisyonan sa pare ang lugar ng pinagtatrabahuhan mo at ipagdasal mo na sana ay tuluyan ng matahimik ang batang minsan ang nakita sa loob mismo ng iyong locker. Mga tagapakinig, wala namang po mawawala kung minsan ay maniniwala tayo sa kung ano man ang nagpaparamdam o nagpapakitang kakaibang nilalang sa atin. Basta huwag lamang nating kalimutan na palagi tayong magdarasal para hindi na tayo muli pang magambala ng mga nilalang na dapat po ay matagal nang wala sa mundong ito. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.